Hello viewers! Welcome again. This is Evelyn of ES Free Mentor. Ngayong araw po na ito ay tatalakayin po natin ang isa sa mga pinaka-importanting bagay, lalo na po pag ikaw ay nag-start pa lang sa iyong YouTube channel. Okay, if you wonder, kahit ako, ang channel na ito ay hindi pa po monetize, but meron pa akong isang channel, Liva Buhay, na monetize na po long ago. Now, ano pong pag-usapan natin ngayon? Kung ikaw po ay isang baguhan dito po sa YouTube, ito po ay napaka-importante. Isang bagay na kailangang iwasan po natin. Kasi pag ito po ay hindi natin iiwasan, mas lalo ka pong mahihirapan. You will end up na sasabihin mo sa sarili mo, ayoko na, mag-quit na ako sa YouTube. Marami po ang naging ganon. Merong iba naman na burnout, yung mga ganon, and they totally quit at ayaw na nila. O, diba? Huwag nating gawin po yun. So, number one po na iwasan po natin ay yung pagmamadali. Nagmamadali ka na dumami ang subscriber mo. Marami po sa atin na nagmamadali na dumami ang subscriber. And there is one thing na lilimutan po natin. To be monetized, hindi lang po 1,000 subscribers ang kailangan natin. To be monetized po, kailangan po natin ng 4,000 watch hours. Yung 4,000 watch hours po, yun ay hindi po natin madaling makakamit. Siguro kung tayo ay walang video nag-viral, hindi tayo laging nagla-live, walang nanonood sa mga videos natin, which is very normal po. Huwag po kayong mag-wonder na bakit yung iba, naku, 10,000 watch hours, 10,000 views, meron na silang mga 10,000 subscribers. Huwag po natin kalimutan, pwede nyo pong tingnan ang kanilang channel. And you will see kailan po sila nag-start. Yung iba nag-start po sila 10 years ago, 5 years ago. Huwag po nating i-compare ang sarili natin. Pag nag-start lang po tayo for the first year, ay nag-react na po tayo na ay napakakunti naman ng mga subscribers ko, yung iba napakalaki. It's the same like magtatanim po tayo ng isang bayabas. Pag nagtatanim po tayo kahit ng isang grafted na bayabas, after a year, siguro namumunga yan, 2, 3, o diba? Pag yan ay nandun na sa garden mo for like 10, 15 years, of course you can expect ang daming bunga. Ganito rin po sa YouTube or any platform po na nag-i-earn ka ng pera. It takes time. It takes time po para po tayo ay magkakapera dito sa YouTube. Kaya, ang kailangan po talaga dito, pasensya. Okay? So, from time to time, tinitingnan ko po. Pag nag-wonder po kayo, pag gumagawa ako ng mga ganitong mga content, meron po akong kudigo. Ano po ang nakalagay sa kudigo ko? Mga guidelines po kung ano ang dapat kong sasabihin. Of course, ang nandito po ay parang mga very short sentences lang po. So, pag nagmamadali ka po sa iyong subscriber, paano po ito nakakaapekto sa iyong YouTube channel? Ganito lang po. Pag nakafocus ka lang po sa subscriber, nakalimutan mo na sa dito sa YouTube po, kailangan po tayong mag-engage. Bakit po tayo mag-engage? Pag nag-i-engage po tayo sa mga tao, or lalo na sa mga YouTuber, of course, sa mga YouTubers, it means na hindi naman tayo kilalang tao. Pag hindi po tayo artista or anybody na kilala sa society, hindi nila, they don't care. Kahit nga yung mga relatives mo, kahit yung mga family mo, hindi yung tumitingin sa mga videos mo at nakaupo at talagang piniplay lahat ng mga videos mo. Of course, meron ding mga iba na tumutulong talaga sila. Pero karamihan, maraming YouTubers nagsasabi niyan talaga na they don't care. Wala silang tinutulong sa mga videos nila. Okay, wag po tayong magmadali. Bakit po? Ang 1,000 subscribers po talaga, napakadaling makamit.
ang pinakamahirap pong makamit, kahit sinong YouTuber makakarelate, yung mga monetize na po, yung 4,000 watch hours. Dahil po, imagine yung 4,000 watch hours, ilang minutes po yon, ilang minuto po yon. That is 24,000 minutes. So, para na kayong 24,000 minutes. Paano ko ba yun makukuha? Kaya I will tell you, it takes time. It takes time talaga. And that span of time, kailangang meron kang pasensya. Meron kang pasensya na go on ka lang talaga. Go on. And while you're doing it, habang ginagawa mo po yun, be sure naman po na wala kang mga patakaran, walang rules ka na nilalabag. Kasi may nilalabag ka na rules. For example, gumagamit ka ng ibang mga material. Pag sinasabi ko pong gumagamit ka ng ibang mga materials, ng ibang YouTuber, ng ibang mga tao, kasi ngayon, nakakakita ka po ng napakaraming mga materials na pwede mong i-upload lang. Hala, sige, gamit ka, upload ka ng kahit kung sinong mga videos na makikita mo. Hindi rin yun pwede. That is not a very good idea. Kasi hindi ka rin mamonetize dyan. So siguro marami sa inyo ngayon nakikinig sa atin para na kayo, ayoko na. Hindi po. Ganito lang po talaga kasimple ang YouTube. Kahit anong mga platforms ngayon. You have to engage and you have to be consistent na mag-upload po kayo. Pag merong time na, this month, naka-upload lang ako ng isa, it's okay. Continue engaging. Mag-engage ka lang. O diba? Hindi naman tayo mawala ng buhay pag hindi tayo nakapag-upload ng isang week or isang buwan. O diba? Pag wala ka talagang idea na mag-upload, mag-engage ka lang talaga. And in that way, naging active ka, yung mga tao, pumupunta sila sa channel mo at doon makilala ka rin nila. Kasi kahit sa ang platform ngayon, nag-i-engage talaga ang mga creators. Because that is one way na makikita ka nila, makikita ka ng ibang mga content creators. Because frankly speaking, content creators have a special relationship to each other. Parang nagtutulungan talaga ang mga content creators. Kasi alam naman nila how it feels na walang nanonood. And mind you, ako po ay tumutulong sa ating mga kababayan. I will tell you this, there is one thing bakit hindi po ako nag-grow totally dahil I really spend time na kahit anong busy ko pag nasa kitchen. Ako for example, piniplay ko talaga ang mga videos, especially pag nakikita ko na hindi ka pa nag 1,000 subscribers, tapos kunti lang yung mga views. I know na in one way, nakakatulong ako by pinapanood ko talaga ang mga videos until the end dahil po tumutulong po ako. And until now, ginagawa ko po yan. That is my help para po sa ating, lalo na yung mga kababayan natin na makikita ko pa talaga na nagsisikap sila para mag-increase yung mga views, mga subscribers nila, or lalo na pag nakikita ko na monetize na sila and meron na silang mga ads sa kanilang mga videos. I see to it na tinitinan ko, piniplay ko ng full ang mga ads kasi yun po ang way na pagtutulong ko po sa mga tao. So, of course, pag gumagamit po ako ng computer, yung dalawang phone ko po, inoon ko po yung mga videos ng ating mga kababayan, lalo na yung mga ads, hindi ko po ini-skip para lang po nakakatulong ako sa inyo. So, if you're one na talagang gusto mo rin na matulungan kita, mag-subscribe na po kayo. Pwede nyong i-share ang aking video para po pag meron kayong mga
anong tawag doon, gustong matuto more about being a YouTuber, i-share nyo lang po. Malaki pong tulong pag i-share nyo po ang aking mga videos at i-like nyo rin po para naman po tayo ma-inspire. O, diba? So, yun nga yun para sa lahat po ng mga tao na mga baguhan na hindi pa po nila talaga alam. Or yung sa iba dyan na nagmamadali, wag po tayong magmamadali. Kasi darating po tayo niyan. And that is why parang pareho lang naman yun. As long as nag-increase yung mga subscriber ninyo, ang views po ninyo ay nag-i-increase po. And the span of time, merong iba madali lang, merong iba it takes, so like this, merong iba it takes long time. Dahil po, siguro kailangan ang quality ng videos nyo. I'm not speaking talaga na kailangan flawless, napakaganda ng mga background, yung mga ganon. Meron ng ibang tao na monetize na halos hindi mo makita, pero wag naman yun. Kailangan nakikita naman talaga ng tao. Tsaka pag kayo po'y nagsasalita, kailangan clear po ang pagsasalita natin. O, diba? So, yung mga videos po na talagang sa atin, wag po tayong mangungupya or kumukuha lang ng mga content sa iba. Hindi po tayo doon maging successful dito sa YouTube. Meron sigurong iba nakakalusot, pero napakarami po na hindi po tayo makakalusot. Kasi lalo na ngayon, kailangan po talaga na original po yung content natin. Kasi marami na po ngayon kasi na nagbibigay ng mga wrong informations, tapos yung wrong information ginagamit din po ng ibang tao, wrong nga na information. Marami po ang nagbibigay ng mga wrong information. In my case po, if you wonder, saan ko po nakukuha lahat ko po ng ideas? Of course, I have a channel na monetize na po. That is from my experience. Number 2, tumitingin po ako ng napakaraming mga YouTubers. Binabasa ko po ang lahat ng mga rules ng Meta. Para lang po ma-share ko sa inyo. Kasi para mas maintindihan po ninyo in a very simple way. Again, this is Evelyn of ES Free Mentor, and I really hope na nakakatulong po ako. Continue lang po tayo sa ating pakikibaka. Marami pong salamat. See you again next time.